Ang musika ay palaging malaking bahagi ng buhay ko. Ginagawa ko ito ng profesional. Yan ang main thing ko. Sumali ako sa American Idol noong 2015. Yay, American Idol. Um, Runner-up ako, nakuha ko ang second place. Ang football coach ko, lagi niyang pinapaalala sa akin na hindi ako ang first place. Loser, yan ang tawag niya sa akin. Dahil kung hindi ka first, ikaw ang last. At naaalala ko ang unang pagkakataon na talagang tumama sa akin ang musika. Kasi minsan, nakikita natin ang musika bilang background music lang o kaya yung tumutugtog lang sa elevator o kung nasaan man tayo. Pero ang unang pagkakataon na talagang tumama ang musika sa akin at naging foreground music, yung naging focus ng attention ko, ay noong ako ay mga 3 o 4 na taong gulang pa lang. Naaalala ko talaga ito, parang first memory ko at nanonood ako. Hindi ko alam kung alam nyo ang pelikulang ito, pero ang tawag dito ay The Land Before Time. Okay, great. Great culture crosses over there. Kaya nanonood ako ng The Land Before Time at pinapanood ko si Littlefoot at ito yung unang pelikula. Tapos nagkaroon ng stampede ng mga dinosaur. Tapos nahiwalay si Littlefoot sa mga magulang niya at sinusubukan niya silang hanapin. At ito yung musika na tumutugtog sa eksenang yon. Naaalala ko na tumama talaga yon sa akin nung bata ako. Pakiramdam ko, yung oboe ay parang umabot sa loob ng television screen, hinawakan ang puso ko at hinila ako papunta sa screen. Ngayon, ang unang kanta na narinig ko na may lyrics at singer na talagang nagpaliyab sa akin. Ibig kong sabihin, naaalala ko na narinig ko ang kantang yon sa unang pagkakataon at gusto kong tumakbo ng mabilis na parang kaya kong tumagos sa pader. Sobrang na-excite ako sa kantang yon para sa akin. Isa pang Disney song, Toy Story 2, ito yung When She Loved Me, ito yung kanta ni Jessie. Noong nalaman natin na si Jessie ay may isang big dumb owner na iniwan lang siya sa gilid ng kalye, katabi ng puno, sa loob ng kahon, and kung ano-ano pa, I know. And ito ang oras kung kailan gusto ng Disney na mag-eksperimento sa pagbibigay sa mga bata ng early onset crippling depression. And isa sa paborito kong songwriter sa lahat ng panahon, si Randy Newman, ang nagsulat ng kantang ito. Pero hindi lang Disney ang lugar kung saan nakinig ako ng musika at hinayaan kong abutin at hawakan ng musika ang puso ko at hilahin ito papalapit. Ang ibang lugar ay hindi nyo mahuhulaan, simbahan. At sa simbahan ko, ang tawag dito ay Cornerstone Church. At taon-taon, ginagawa nila itong tinatawag na Cornerstone Unplugged. At sa tingin ko, dahilan lang yon para mailabas ng lahat ng matatandang lalaki sa banda ang kanilang mga acoustic guitar, umupo ng paikot, at lahat sila ay tumugtog. Walang musical reason para tumugtog ang 7 gitara ng sabay-sabay. Alam ko na yun ngayon, pero noong bata ako, akala ko part yun ng lahat. Hindi ko nga alam kung nakasaksak ba ang ilan sa kanila sa speakers, pero whatever, ginawa nila yon. At hindi ako nag-aalala dahil ang isang bagay na alam kong mangyayari at inaabangan ko ay kapag turn na ng tatay ko na kumanta dahil isa siya sa mga lalaking yon. Ang tatay ko ay nasa banda at isa siya sa mga matatandang lalaki na may acoustic guitar at kakantahin niya ang isang kanta. Isa itong medley ng mga hymns na siya mismo ang nag-arrange at nag-put together. At talagang pinapatahimik niya ang buong lugar kapag kinakanta niya ang kantang yon, parang pinapaalis niya ang bubong ng gusali. At naaalala ko na pinapanood ko siya at nagdesisyon ako na kailangan ko ring matutong maggitara ng ganon dahil gusto kong maging katulad ng tatay ko. Kaya kinuha ko ang gitara at nagsimula akong tumugtog at hindi ako magaling. Tulad ng lahat ng instrumentalist na hindi magaling noong nagsisimula pa lang. Pero sinabi ko sa tatay ko, Dad, pwede mo ba akong turuan ng kantang yan? At ang sabi niya, Anak, hindi yan. Ang hirap ng kantang yan, hindi ka pa handa. Kaya makalipas ang ilang taon, habang nagpa-practice ako ng nagpa-practice, sa wakas sabi ko, Dad, tingin ko handa na ako. At ang sabi niya, okay, tuturuan kitang maggitara ng kantang yan. At ngayon, tinutugtog ko na ito sa bawat pagkakataong makukuha ko. Meron tayong ilan sa pinakamagagandang worship songs ngayon, ang ilan sa pinakamagagandang kantang narinig ko. Pero patawarin niyo ako kung sasabihin kong, they just don't make them like they used to.
Naaalala ko na nakikinig ako sa mga kantang yon at nai-in-love ako nung bata pa ako. Pinapanood ko ang parents ko na ma-in-love kay Jesus habang kinakanta nila ang mga kantang yon, kaya may special part sila sa puso ko. At sigurado ako, sila ang paborito kong parte ng simbahan. At sinasabi ko, yan dahil nung maliit pa ako, ang isang bagay na nahirapan ako sa simbahan ay sa Sunday school dahil medyo problem child ako, to be honest with you. Totoo yun. Unang araw ng klase, naaalala ko, 5 years old ako. Ito ay bago ang main service, pupunta ka sa Sunday school at may grupo ng ibang mga 5 taong gulang doon at nakikinig kami sa teacher sa unang araw ng klase. Sabi niya, "Alright kids, listen up, magsisimula tayo sa simula." Genesis 1, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at agad-agad may problema ako rito. Itinaas ko ang kamay ko, tinawag niya ako. Sabi ko, okay, kung sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ano ang nasa bago pa ang Diyos? Ano ang nasa bago yun? Saan galing ang Diyos? Ako lang ba ang kaisa-isang taong nakaisip nito? At alam nyo kung ano ang naging response niya. Tiningnan niya ako at gumawa ng ganito. Pagkatapos, pumunta kami sa children's church pagkatapos ng Sunday school at kumakanta kami ng mga kantang ito at kumakanta rin kami ng mga kanta gaya ng "You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all." Isang magandang kanta pero pinag-uusapan nito ang Diyos bilang all in all mo. Kaya niyang punan ang lahat sa lahat ng paraan. Siya ang ama sa mga walang ama, ina sa mga walang ina. Siya ay all-present help in time of need. Siya ang dakilang comforter. Mayroon siyang kapayapaan na lagpas sa lahat ng pangunawa, mas malapit pa kaysa sa kapatid. At naaalala ko na naisip ko, ang ganda pakinggan, pero hindi ko pa nararanasan ang kahit isa rito. Pero parang gusto ko sanang magkaroon nito. Kaya nung sa huli, ang pastor, ang children's pastor, ay nagsabing, kung may sino man dito na may duda kung saan sila pupunta, at by the way, sobrang traumatizing at nakakatakot na paraan ito para tanungin ang mga bata rito. Pero sasabihin niya, kung may duda ka kung saan ka pupunta, kung may mangyari sa iyo sa daan pa uwi ngayon. Naaalala ko na naisip ko, wow, akala ko pupunta tayo sa Texas Roadhouse. Hindi ko alam na mamamatay pala tayo. Okay, pero sinabi niya, kung may duda ka, humakbang ka paharap at magpa-save, tanggapin ang kaligtasan. At kaya bumangon agad ako sa upuan ko. 2 na ang malalaking rason ko ngayon para makapunta ako sa langit kapag dumating na ang impending doom ko. At dahil gusto ko talaga ang mga bagay na sinabi niya na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Humakbang ako paharap at inulit ko ang sinabi niya, sinabi ko ang mga salita at pagkatapos ay sobrang na-excite silang lahat at sinabi nilang nagpa-party ang mga anghel sa langit. At sa tingin ko, nakakuha ako ng cookie o kung anuman. At yun na yun. Sabi ko, okay, at umuwi. Hindi ko naramdaman na may nagbago, walang markadong pagkakaiba sa buhay ko. At bumalik ako sa simbahan. Kumakanta kami ng mga kanta at hindi ko pa rin nararamdaman ang nararamdaman ko na dapat kong maramdaman o kahit man lang yung inilalarawan ng mga kanta at kasulatan. Noong itinanong niya ulit ang tanong, kung may duda ka sa kanyang mga salita, hindi sa akin, mayroon akong kaunting duda. Kaya humakbang ako paharap. Humahakbang ako paharap para magpa-save tuwing linggo sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa huli, hinila niya ako sa gilid at sinabi, ang children's pastor, hinila niya ako sa gilid at sinabi, hey, you're good. Hindi ito parang may expiration date na 1 linggo. You're good to go, buddy. You're saved. Sabi ko, ako? Talaga? Saved ako? At sabi niya, oh yeah, you're super saved at this point. Pero hindi ako naniwala sa kanya at umuwi na lang ako at parang, Mom, saved ba ako? Sinabi ko ang mga salita at saved ba ako? At sabi niya, oh my gosh, of course you are. Of course you're such a good little Christian boy. Yes, of course you're saved, honey. You're going to heaven. At naalala ko na sobrang nadismaya ako dahil akala ko talaga meron pang higit doon. Akala ko literal ito. Noong sinabi na He would be closer to you than your innermost thought, at closer than a brother. Lahat ng mga bagay na ito, you're all in all, filling everything in every way, at pagiging lahat ng kailangan mo, akala ko totoo yon. Pero sa tingin ko, natutunan ko sa sandaling yon na tula lang pala yon. Isang bagay lang na magandang pakinggan para maparamdam sa atin na warm and fuzzy. Pero hindi talaga ganon.
Hindi kayang maging ganun ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako sa buhay na ginagawa ang best ko para maging good Christian boy. Hindi ako nagtanong ng mahihirap na tanong at wala akong inaasahan sa Diyos. Talaga, akala ko yun ang tungkol sa pagiging Kristiyano hanggang sa maglabing-anim na ako. Nasa isang youth camp ako at may mga breakout questions kami na dapat naming itanong sa isa't isa. At may mga 10 kami roon. At ang tanong ay, bakit ka Kristiyano? Innocent enough siguro, pero hindi para sa mga weirdo na katulad ko. Hindi ko alam kung kilala nyo ako, pero kapag tinanong nyo ako ng tanong, nagiging literal ako at nagiging seryoso at malalim ang pag-iisip ko tungkol doon. At ibibigay ko sa inyo ang tamang sagot, ang tunay na sagot. Dumating ang tanong sa circle, turn ko na para sumagot. At nagkaroon ako ng oras para isipin ito. At sinabi nila, bakit ka Kristiyano? At sinabi ko, dahil sinabi ng mga magulang ko na maging ganito. Dahil ipinanganak ako sa Tennessee. Kristiyano ako sa parehong dahilan na sumusuporta ako sa Tennessee Titans. Sa parehong dahilan na nagtutoothbrush ako sa umaga. Culture ko lang ito. Ito lang ang ginagawa namin. At sa sandaling yon, na-realize ko, wala yang katibayan ng katotohanan. Walang dahilan para maniwala sa kahit ano. At dumating ako sa konklusyon na ang Kristyanismo sa kabuuan, sa core nito, ay isa lang talagang fairy tale. Nagpatuloy lang ako sa simbahan at nanatiling good Christian boy. Nag-lead pa rin ako ng worship habang hindi naniwala sa kahit isang salita rito. At nung nangaral ang pastor, nakikinig ako sa mga kwento, pero hindi lang talaga ako convinced. Alam niyo kung ano ang hindi ko ma-ignore? Sabi ng Bible, we overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. Plural, hindi ko na kailangang makipag-usap sa ilan sa inyo. Kaya ko lang tumingin sa worship at nakikita ko ang history nyo sa Diyos sa paraan ng pagsamba nyo. May mga pagkakataon na nasa stage ako at honest lang ako sa inyo, hindi maganda ang pakiramdam ko at pakiramdam ko hindi gumagalaw ang Diyos sa buhay ko at hindi ko siya nararamdaman. At hindi ko alam kung bakit, pero kaya kong tumingin at makita ang testimony ng isang mananamba roon. Sasabihin ko, well, He's still God, isn't He? He's still here. At noong atheist pa ako sa simbahan, pinapanood ang mga kaibigan ko, ang mga malalapit na kaibigan ko, na kilalang kilala ko, na humahakbang paharap sa altar, lumuluhod at umiiyak sa harap ng Panginoon. Nagsimula akong mag-isip, parang fairy tale. Hindi ko magawa yon. Medyo, dahil alam ko na hindi siya nagfe-fake. He's my boy, hindi siya magfe-fake ng iyak. At higit pa doon, the next day. Dahil hindi lang tong basta iyak sa altar, pero the next day, sasabihin ko sa inyo, iba na ang features ng mukha niya, yung mga kilay niya ay nasa ibang lugar dahil umiiyak siya. Nakatikom lang siya ng ganun all the time at may malala siyang anger problems at bigla na lang bumukas ang mga kilay niya ng ganoon at puno siya ng joy. At nagtagal yon at paulit-ulit kong nakita ang Diyos na gumagalaw sa buhay ng mga kaibigan ko. Hanggang sa sandaling 18 na ako at nasa youth group ako at ang katibayan ay sobrang pabor sa Diyos. At lahat ng ideya na mayroon ako na ito ay fairy tale lang. Na bagay na ginawa lang nating lahat, dumating ako sa konklusyon, this can't be faked. Hindi ito magagawa ng fairy tale at naaalala ko na na-realize ko, lahat ng mga preacher na pinagtatawanan ko, lahat ng sermons, lahat ng mga kanta, lahat ng scriptures na mukhang ideal fluff lang. It's all true. At naaalala ko specifically na dumating ako sa konklusyon na yon at dahan-dahang tumingala sa direksyon na dati ko nang pinaniniwalaan na void at nagkatitigan kami ng creator ko na naroon the whole time. At noong nakita ko siya, walang I told you so. Na-draw ako sa redemption dahil sa grace sa mga mata niya. Na-draw ako sa repentance dahil sa loving kindness niya. At na-realize ko na He loved me first the whole time. At noong naniwala ako na ang Diyos ay totoo, at naniwala ako na He is who He says He is. Hindi ko maibaba ang Bible mula sa mga kamay ko dahil bigla na lang itong naging totoo. Bawat scripture, bawat salita, bawat kwento ay totoo at it works. At hindi ko mapigilang magbasa at nabasa ko na ang Diyos, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. At na-realize ko kung gaano niya ako kamahal. At na-realize ko kung gaano niya alam. Sabi ng Bible, He understands everything. His understanding is infinite.
At nabasa ko na may plano siya specifically para sa akin, hindi para saktan ako, kundi para pagpalain ako, para sa pag-asa at kinabukasan. At noong pinagsama-sama ko ang mga building blocks na yon, ang next response ko ay, what do you want me to do? I give myself away. Whatever you want, I surrender all. At kaya magmumukhang nakakatawa ito sa inyo, pero ganyan ako. Nagsimula akong maglista item by item sa buhay ko. Lahat ng mga plano na meron ako at parang, hey, gusto ko lang i-run to sa'yo. Good idea ba ito o bad idea? Whatever you say goes, you're the boss now. Una sa agenda, 18 years old ako at ang plano ko pagka-graduate ng high school ay mag-audition para sa American Idol. Sabi ko, how do you feel about that? Pwede ba akong sumali sa American Idol? At sinabi niya ng napakalinaw, nagsalita sa spirit ko. Hindi ko siya narinig audibly, pero narinig ko ng malinaw sa spirit ko. Sabi niya, no. At ang paraan ng pagsabi niya ng no, narinig ko, where your treasure is, there your heart will be also, and you're not ready yet. At minsan sa tingin ko, may sinasabi ang Diyos sa atin at pagkatapos ay sasabihin natin sa Kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya kinuha ko yon at parang okay. So ang ibig mong sabihin ay kailangan kong bitawan lahat ng mga pangarap ko na maging R at B soul artist, isang songwriter na nagsusulat ng mga kanta tungkol sa love at heartbreak at human experience na hindi yun ang gusto mo mula sa akin. Gusto mo akong maging, sinusubukan kong isipin ang pinaka-holy na posibleng bagay, worship leader para sa iyo. At ang hero ko noong panahong yon ay ang worship leader namin para sa youth group. At parang magiging katulad ako ni Josh Brewer, yun ang magiging ako, magiging worship leader ako. At nagsalita siya ulit at alam niyo kung ano ang sinabi niya? No. Sobrang na-wreck nito ang religious brain ko. Inisip ko, what do you mean no? Hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko lang na magiging worship leader ako at sinabi mo no. So naisip ko, okay, baka Christian R&B o Christian soul, which is great. At kaya sinubukan kong isulat ang mga kantang yon at horrible ang mga ito. Walang gumagana. At kaya hindi ko alam ang gagawin ko next at music. Kaya alam kong hindi ako dapat pumunta sa American Idol, kaya hindi ako pumunta. At sa halip, pumasok ako sa college at gusto kong kumanta. Kaya sumali ako sa gospel choir at itong gospel choir na ito, hindi lang ito parang, let's have some rehearsals and class time, get your credits and leave. Nag-tour kami sa buong bansa sa lahat ng iba't ibang simbahan. At ito ang unang pagkakataon na na-experience ko ang speaking in tongues. Mga taong tumatakbo sa paligid at sumisigaw at tumatalon. Sabi ko, oh, what's this? Isang service, isa sa mga very first services ko. Nasa choir ako. May 100 kami, by the way. Nasa back row ako dahil matangkad ako at itinuro niya ako at ang hilera naming mga lalaki. At sabi niya, you go pray. Sabi ko, I don't know how to do that. At lahat, okay, lumabas sa risers, pumunta at nagsimula silang magpatong ng mga kamay sa mga tao at ang mga tao ay nagsimulang tumanggap ng Holy Spirit at sila ay umiiyak. At bigla na lang, nakita ko ulit ang kaibigan ko sa lahat ng mga taong ito na nagiging set free at delivered at transformed. Kaya humakbang lang ako. At honest lang ako sa inyo. Sa una ay awkward ako at hindi ko alam ang sasabihin. Kaya sinabi ko lang, yes God, ng 20 times. At sinabi ko lang, do it God. Come on, do it. Yes God, do it. Yes God. At yun lang ang alam kong gawin. At makalipas ang 4 na taon na ginagawa yon, hindi lang yung yes God, nagsimula na akong palawakin ang prayer vocabulary ko, pero makalipas ang 4 na taon na nasa isang choir na puno ng Holy Spirit, set on fire for God at blazing a trail sa United States of America. Nagsimula akong matuto at nagsimulang ma-in love sa pagpunta sa labas at ang gusto ko lang gawin ay lumabas. Hindi ko gusto ng solo, gusto kong ipag-pray ang mga tao. Ang pinaka-crazy na nangyari na nagpabago sa buhay ko ay noong nag-tour kami sa Ecuador noong summer at noong nag-tour kami sa Ecuador o Guatemala o ibang bansa, maraming beses na nagdadala kami ng medical team at talaga namang gumagawa ng medical mission trip. Nagdadala kami ng mga doktor at may tent kami o kaya nakakapasok kami sa isang building at doon kung sino man ang gustong makatanggap ng care, maraming beses na ito ang unang pagkakataon
na nakatanggap sila ng medical care ng profesional at darating sila at pagkatapos ay papasok sila, magpapa-check-in, pupunta sa Station 1 kung saan nandoon ang lahat ng mga doktor. Pagkatapos pupunta sila sa Station 2 kung saan nandoon ang prayer team. At kung gusto nilang ipag-pray, hindi naman kailangan. Pwede lang silang magpatingin sa mga doktor at umalis. Pero tatanungin namin sila sa pamamagitan ng translator, gusto nyo bang ipag-pray ang binti nyo o ang sakit nyo o kung ano man yon? At pagkatapos ay ipagpe-pray namin sila na miraculously na gumaling. At pagkatapos ay aalis na sila. Well, ako ay nasa prayer team. At na-excite kami, parang we're going to see people healed, blind eyes open, here we come. At umupo sa upuang ito, naka-blue scrubs kami at magsisimula kaming mag-pray at 12 sa amin, baka nanginginig, yumayanig, sumisigaw, tumatalbog, nagsasalita sa English, tongues, Spanish, lahat ng maiisip nyo. At hinahampas namin ang Bible namin sa mga binti nila. In the name of God, come out, spirit of headache or whatever it was. You know, pumupunta kami at humihingal at magpe-pray kami ng ilang minuto. At pagkatapos, sa wakas ay titigil na ito. At pagkatapos, titigil kaming lahat at hihinga at aatras. How do you feel? At titingnan nila kami at parang nagkibit balikat sila at hindi sila gumaling. Damn! Tatayo sila at maglalakad palayo. Okay, next person. All right guys, we gotta take this seriously. We really gotta go for it. You know what I mean? Hindi tayo nagpe-pray ng maigi, you know. Charles, did you eat earlier? I told you we were fasting. You know, parang we gotta pray harder, we gotta do more, we gotta pray longer. At kaya magta-try kami ng mas maigi, magpe-pray kami ng mas matagal. Nothing like dang. Ang Bible talaga, ginagawa itong parang kung ang dalawa o higit pa ay nagsama at nagkasundo sa anumang bagay, gagawin ito. Bakit hindi gumagaling ang lahat? I don't know. Sa wakas, sinabi ko sa kaibigan ko, you know, nung pinagaling ng mga apostol ang mga tao, hindi nila ginawa ang ginagawa natin. Sinabi lang nila, in the name of Jesus, be healed. Yun lang ang sinabi nila. Kaya ibig kong sabihin, kahit ano ang ginagawa natin, hindi gumagana. Wala tayong mawawala. Let's just try it. Let's just try it. Kaya lumapit ang isang babae, may mga saklay siya sa mga braso niya. At talaga naman, wheelchair ang kailangan niya. Pero ang terrain sa labas, nasa bundok kami. Parang hindi pwedeng mag-wheelchair. Kaya nahihirapan siyang gumalaw kahit na may saklay. At umupo siya sa upuan at nalaman ko mamaya na may problema sa translator. Kaya kailangang umalis ng translator, isa sa mga choir members namin ang nagsabi na kaya niyang mag-translate pero hindi siya fluent sa Spanish. At apparently, nung tinanong niya ito, would you like prayer? Hindi niya naintindihan. Ayaw niya ng prayer. Hindi siya komportable roon. Inakala niya na isa lang kaming medical station. Kaya isipin niyo ang takot at terror niya noong 12 college students, umupo siya sa upuan. Walang anuman doon. Nakapalibot lang kaming lahat sa kanya at nakangiti lang kami at dahan-dahan kaming lumapit sa kanya ng ganito ang mga kamay namin. At ipinatong naming lahat ang aming mga kamay sa kanya at thank goodness siya ang kaisa-isa naming sinabihan ng in the name of Jesus, be healed. Pero yun ang ginawa namin. Sinabi namin, in the name of Jesus, be healed. Are you better? At siya, nang sobrang uncomfortable na tumingin sa amin at kinuha ang mga saklay niya at humukot at tumayo sa mga saklay niya at nagsimulang maghabol palabas, parang, man, another one. Walang nangyari at tumingin ang kaibigan ko. At nakuha niya ang atensyon ko at itinuro ang mga saklay niya. At nakita ko na ang mga saklay mismo ay hindi talaga tumatama sa lupa. Man, gaano kadalas tayo pinalaya ng Diyos sa isang bagay at ang mga saklay ay sobrang komportable, sobrang sanay na rito, you know. I wish. Oh, akala nyo ba ayaw kong mawala ang mga saklay na to? Akala nyo ba ayaw kong maglakad-lakad ng malaya? Parang akala nyo ba ayaw ko? Of course, I do. Pero yun lang ang alam natin ng maraming beses at ginagawa ng Diyos ang part niya. At pagkatapos, pinupulot lang natin ulit. Kaya hindi ko ipapayo na gawin ang ginawa ng kaibigan kong si Jared next. Pero sa ilalim ng inaakala ko ay ang option ng Holy Ghost, nilapitan niya ito, kinuha ang mga saklay sa mga kamay nito. Man, kailangan ko ng mga kaibigang ganyan. Kailangan ko ng kaibigan na kukunin ang mga saklay mula sa mga kamay ko kapag nakita nila ako. Kaya nila akong tawagin ng mas mataas at sabihin, hey, we're done with this. Tapos ka na rito. Pinalaya ka na ng Diyos. At tapos ka na.
May pahintulot kayong lahat na maging kaibigang ganyan para sa akin. Kinuha niya ang mga saklay sa mga kamay nito at sinabing, "In the name of Jesus, walk." At kaming lahat ay nag-iisip, wow, palalayasin na tayo. Hinding-hindi na tayo maiimbitahan muli. At tumingin siya sa kanya. At siya nagbago mula sa posture na to. Tumingin siya sa kanya. At pagkatapos parang nag-e-experiment din siya sa sarili niya. Naghihintay lang siya na bumalik ang sakit. At patuloy lang siyang tumutuwid at tumutuwid. At wala ang sakit at walang humahadlang sa kanya. At tumingin siya sa amin. At hindi ko alam kung na-experience nyo na ang paggaling ng ganito. Pero ang unang tanong nyo ay, could she do that before? Did she just get healed? What happened then? Nagsimula lang siyang maglakad ng katulad ng paglakad ko ngayon. Huminto siya at tinakpan niya ang mukha niya. Tumingin siya sa ibaba sa mga paa niya at nagsimulang umiyak. Ang anak niya ay kasama niya at ang panga niya ay nasa sahig at may litrato kami. Hindi ko mahanap. Sana nahanap ko, pero may litrato kami ng paglalakad niya palabas ng clinic na hawak ang mga saklay sa kamay niya, nasa telepono. Sinasabi sa asawa niya ang nangyari sa mahabang hakbang habang naglalakad siya. You know the crazy thing? Isa sa mga bagay na sinabi sa akin sa simbahan ng madalas ay, kung ipinagdarasal mo ang isang milagro at hindi nangyayari dahil yun ay wala kang sapat na pananampalataya. Ang babae ay ayaw na nandoon siya. Hindi ko nga alam kung cognizant siya na nagpe-pray kami sa Diyos. Hindi siya marunong mag-English at ang tanging maiisip ko ay, baka ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating duda. At baka kapag gusto ng Diyos na habulin ng isang tao at pagalingin ng isang tao, gagawin lang niya yun at wala siyang pakialam sa mga rules na sinasabi natin. Nag-graduate ako ng susunod na taon. May history degree, by the way. Gusto kong magturo ng high school history at handa na ako. Magsimulang magpatong ng mga kamay, mag-pray para sa mga tao. Hindi ka pwedeng lumimpyo sa harap ko nang hindi kita pinapatungan ng kamay at ipinagdarasal na pagalingin ka ng Diyos. Man, puno ako ng spirit. At binuksan ng Diyos ang pinto at sinabing, okay, now you can go on American Idol. Now go. Sabi ko, I feel like I'm ready. At natutunan ko kung bakit kailangan ko ang 4 na taon na yun sa Forge, 4 na taon ng pag-aaral kung ano ang hitsura ng Diyos at kung paano talaga mabuhay ng spirit-filled life at makita ang kabutihan ng Diyos at ang kindness. At hindi lang ang physical miracles at ang power niya. Iyon ay napakatotoo at nagtatransform ng mga buhay, hindi lang pisikal, kundi mental at spiritually. Kundi kung gaano siya kabuti at kabait at kung gaano siya kahigit sa lahat ng iba pa. Kaya nung nasa American Idol na ako at may mga bagay na ibinato sa akin, mga bagay na hindi ko kailanman na-access, hindi ko kailanman naisip sa loob ng 1,000,000 taon. Halimbawa, sa top 5, sumakay kami sa isang private jet papunta sa Nashville at ito ay isang G10 at lahat ito ay nakaset up para sa camera. Pumasok kami sa limousine na ito at pagkatapos ay lumabas kami at nakakamera sila sa amin. At pagkatapos ay nandoon ang eroplano rito at nandoon ang mentor ng season, isang record executive rito at eroplano niya ito. At lumabas kami at parang ano ang ginagawa natin dito? At itinuro niya ang eroplano at sinabi niya, this is success. At tumingin ako rito. At inisip ko na isa lang itong eroplano. Oh, wow. Wow. Pero inisip ko na isa lang itong eroplano at nakita ko ang ibang mga producer na tumitingin sa amin, naghihintay na maging parang, oh my goodness, what a status icon. At sa ika-18, akala ko, titingnan ko ang eroplanong yon at magsasabing, I could have something like that. I could have that much success. I could have that much fame where I have a plane. Ang landas na tinatahak ko ay may ganito para sa akin. At kung gagawin ko ng tama, ganito ang hitsura ng success para sa akin. Isa pang bagay na ibinato sa akin na hindi ko pa na-experience, medyo awkward, pero hindi ko lang alam kung paano pa sasabihin, ay female attention. Hindi naman ako naging popular sa high school o college. Lahat ng mga babaeng gusto ko, inakala nilang lame ako at hindi ko na-experience ang ideyang ito na ang mga babae ay gustong-gustong makipag-usap sa akin. Bigla na lang. Halimbawa, sa college, may babaeng gusto ko. Ang pangalan niya ay, tawagin natin siyang Jessica. Okay? At ang kaibigan ko, hey, you know Jessica? Sabi ko, oh yeah, I know Jessica. Sinabi niya sa akin na ibigay sa iyo ang number niya at medyo interested siya at gusto niyang makipag-usap sa iyo.
Sabi ko, oh my gosh, maganda siya. At iniisip ko, oh, yeah, great, thank you. Nag-text ako sa kanya, hey, this is Clark. Ano pa ang sasabihin ko? How are you? What's up? You know, I don't know, hindi ako magaling dito. At nagsimula kaming mag-usap back and forth, text lang. At pagkatapos ay, well, we should meet up, you know, hang out. At mayroong magandang lookout sa tuktok ng bundok na ito sa Chattanooga, kung saan ako nag-college. Ang tawag doon ay Chilhowie at lahat ay pumupunta doon. Pero hindi pa ako nakakapunta. At nag-uusap kami at lumabas sa conversation na hindi pa ako nakakapunta sa Chilhowie. At sabi niya, what? You've never been to Chilhowie? I've been a bunch of times. I should be your guide. At sabi ko, yes, you should be my guide. Let's go to Chilhowie. Kaya nag-set up kami ng Friday. Pupunta kami sa Chilhowie. Sobrang excited ako. Isang tunay na babae, isang maganda, gustong pumunta sa Chilhowie kasama ako. Sobrang exciting. Friday morning, nag-text siya sa akin, hey, I'm so sorry. You're gonna hate this, but I've got this test that I really gotta study for, and I don't think I'm gonna make it. Okay. No. That's cool, that's great. How about Tuesday? Tuesday's great. Okay, awesome. Tuesday, locked in, got it. Dumating ang Tuesday morning, nag-text siya sa akin, oh my gosh, you're gonna hate me. I'm so sorry, I've got this thing and I can't. Okay, no, that's okay. You know, life happens, it's all right. How about Thursday? Thursday's perfect. Let's do Thursday. Okay, great, Thursday. Nangyari ito ng 4 pang beses na medyo nakakahiya dahil dapat kinuha ko na ang hint ng mas maaga, pero pagkatapos ng 7 o 8 beses sa kabuuan, kinuha ko ang hint. Sabi ko, okay, I'll stop asking. Pagkatapos, pumunta ako sa American Idol at matapos ng show, guess who texted me? Jessica texted me at ito ang sinabi niya. At ang susunod na 2 texts na sasabihin ko sa inyo ay verbatim. Nakalock ito sa memorya ko hanggang mamatay ako. Nag-text siya sa akin at sinabing, and I quote, you still owe me a Chilhowie date. At sabi ko, oh, hindi ko alam na kailangan ko munang mag-runner-up sa American Idol para lumabas ka kasama ako o kung hindi, tinanong na sana kita noon at ang reply niya ay stop. STAWWWWWWWP. At hindi ko na siya kinakausap mula noon. You know what? Kung magiging totally honest ako sa inyo, sa 18, nag-text ako sa kanya pabalik sa 18. Nakita ko sana ang eroplanong yon. Nakita ko sana ang ideyang ito ng sinabi ko sana ng yes sa babae na hindi naman talaga ako gusto. At nakita ko sana ang followers na nakukuha ko sa Instagram at magiging parang, oh, ito ang self-worth na hinahanap ko. Pero natikman ko at nakita ang kabutihan ng Diyos. Dahil marami na siyang nagawa para sa akin sa dorm room ko nang mag-isa ako na nakasara ang pinto kaysa sa anumang nagawa ng isang tao para sa akin. Kailanman ay gagawin para sa akin. Anumang eroplano ang makapagdadala sa akin sa anumang heights na kayang dalhin ng isang eroplano. Nandoon na ako at higit pa sa Spirit of God, sa corporate situations, sa corporate environments, at mag-isa lang. At nung ibinigay nila sa akin ang eroplano, parang, that's a plane. Nag-text pabalik ang babae. Sabi ko, no, thank you. Not interested. It's just not there. Bakit sinabi ng Diyos na no sa idol nung 18? May sagot na ako ron ngayon. Pero meron pa ring mga tanong na meron ako. Gaya ng, bakit hindi ko naramdaman ang Diyos nung bata ako? I don't know. So ano ang gagawin natin sa mga tanong na ito? I mean, tama ba ang Sunday school teacher na ito? You're just not supposed to ask him. You're not supposed to have them. Meron tayong mga tanong. May sagot ako para sa idol thing, pero paano ang iba? You know, ang best response na narinig ko sa isa sa mga tanong na ito, ang mga ganitong uri ng, I just don't know how this works. Ito ang paborito kong theologian sa lahat ng panahon. Ito yung lalaki na pinagaling na ipinanganak, na bulag, na pinagaling ni Jesus sa John chapter 9 para sa kaunting context. Si Jesus ay pinalayas lang sa bayang ito dahil sa pagsasabi na siya ang Messiah at sinabi rin sa mga Pharisees na sila ay sons of Satan. I mean, kung gusto mong mapalayas, siguro yun ang paraan para gawin ito. At sa paglabas niya, nakita niya itong lalaki na ipinanganak na bulag at pinagaling niya ito. Gusto niyo bang malaman kung paano niya pinagaling ito? Talk about questions that make no sense. Here's one, John chapter 9, verse 6. Having said these things, this is what Jesus did.
He spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed, isa pang salita para sa anointed. Dito literal na ibig sabihin ay smear. Then he anointed or smeared the man's eyes with the mud and said to him, "Go wash in the pool of Siloam," which means sent. Okay, makikita mo yun at parang, hey Jesus, why'd you do that? Spitting in the mud and then rubbing it in his eyes. Did you have to do that? May isa pang tanong, like, what? You could get so many negative connotations from that, pero paano pa magre-react ang blind eyes sa mismong substance na kung saan tayo nilikha ang lupa na hinaluan ng mismong DNA ng Diyos at ipinahid sa mga mata natin? Ang mga dead eyes na yon ay kailangang mabuhay at kaya ginawa nila, let's keep going. So he went and washed and came back seeing. Ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya noon bilang pulubi ay nagsasabing, "Is this not the man who used to sit and beg?" Ang ilan ay nagsabing, "It is he." Ang iba naman, "No, but he's like him." Sabi niya, "I'm the man." Can you imagine? That's him, right? No, looks like him. No, 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 it's him, but different guy. It's me, guys. I'm the guy. That's just funny to me, so where do I go? Some said, "It is he." I said, "The man." Okay, verse 10. So they said to him, "Then how were your eyes opened?" He answered, "The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and I washed and I received my sight." Sabi nila sa kanya, "Where is he?" Sabi niya, "I don't know." Verse 13, dinala nila sa mga Pharisees ang lalaki na dating bulag. Now it was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. At hindi ka pinapayagang gumawa ng anuman sa Sabbath. Iyon ay napakahigpit na batas, isang biblical law. Verse 15, so the Pharisees again asked him how he had received his sight. At sinabi niya sa kanila, "He put mud on my eyes and I washed and I see." Ang ilan sa mga Pharisees ay nagsabing, "This man is not from God. He can't be, for he does not keep the Sabbath." Pero ang iba naman ay nagsabing, "Well, how can a man who is a sinner do such signs?" At nagkaroon ng division sa kanila. Here's a question. Ito ay walang sense. How is this possible? He's a sinner, obviously. He's doing this thing on the Sabbath, sabi ng mga Pharisees, na nagmi-misinterpret lang ng batas. Pero gaano kadalas nating minsan interpret ang Bible at may mga solid statements na tinatayo natin ang ating pananampalataya. At pagkatapos ay nami-miss natin ang Diyos ng kabuuan. Iyan mismo ang nangyayari rito. Verse 24, so for the second time they called the man who had been blind and said to him, "Give glory to God. We know that this man Jesus is a sinner." At sumagot ang lalaki, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see." Bakit hindi ko naramdaman ang Diyos nung bata ako? I don't know. Pero ang alam ko, ang isang bagay na alam ko, ay kung ano man ang namimiss ko, nahanap ko ito. Hindi ko alam kung bakit hindi gumagaling ang lahat. Alam ko lang na ang babaeng yun mula sa Ecuador ay nakakalakad. Maraming tanong na mayroon pa rin ako. Pero ang isang bagay na alam ko ay niligtas ng Diyos ang buhay ko sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin na huwag sumali sa American Idol noong 18 years old ako at hindi ko magkakaroon ng buhay na mayroon ako ngayon kasama ang isang magandang asawa na nagmamahal sa akin ng malalim para sa weird, nerdy na lalaki na ako. So, do we just stop asking questions? Are we just supposed to believe because I love this song. Sabi nito, we prove him over and over and over again. Every time we doubt him, he just proves himself right over again. Sa katunayan, hindi ko iniisip na yun ang tamang sagot. Sa tingin ko, may isa pa tayong Bible character na medyo malaking deal, na may maraming tanong. At ito ay si Moses. So si Moses, rightly so, naririnig natin ang tungkol sa kanya all the time. Kaya hindi natin ito iniisip, pero isipin nyo lang, tinatawag ka ng Diyos para pumunta. Have a jailbreak of millions of people who are being held in captivity by the most powerful empire in the world with a staff. Pero ganito ito nangyari. Ito ang sandali nung sinabi talaga ng Diyos sa kanya, "This is what I'm going to do." At syempre may mga tanong siya. So Exodus chapter 3, starting in verse 2. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from within a bush. Moses saw the bush ablaze with fire,
but it was not consumed. So Moses thought, I must go over and see this marvelous sight. Why is the bush not burning up? Ito ay walang sense. Ang bush na ito ay naglalablab at gayon paman, hindi ito nauubos. Kapag nagsindi ka ng apoy sa isang piraso ng papel, nauubos ito. At ang bush na ito ay nagniningas at gayon paman, hindi ito nauubos. Ito ay walang sense. So what does he do? Sabi niya, I must go over and see this marvelous sight. Why is the bush not burning up? Noong nakita ng Panginoon na lumapit siya para tumingin, ang Diyos ay tumawag sa kanya mula sa loob ng bush. Moses, Moses. Hindi nito sinabi, nung nakita ng Panginoon si Moses na naglalakad, sinabi nito. Sabi nito, when the Lord saw that he had gone over to look. Nung siya ay curious, nung nakakita siya ng isang bagay, huminto siya sa landas niya, may nakitang nangyayari at nagsabing, ano ang nangyayari rito? Kailangan kong puntahan at alamin ito. Iyon ang sandali noong sinabi ng Diyos, that's my guy, gusto ko siyang gamitin. Verse 2, nung sinabi ng Diyos, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Pero nagtanong si Moses sa Diyos, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Sumagot ang Diyos, I will surely be with you. Look at me, hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa Kanya. Sino ka para gawin ang tinawag sa iyo ng Diyos na gawin? Nobody. At ang magandang balita, hindi mo kailangang maging anybody. It's all Him. Sabi ng Diyos, and this will be the sign to you that I have sent you. Hindi ko alam kung ako si Moses sa puntong ito. Iniisip ko, great, dahil, nagsasalita ako sa isang burning bush. Pero kung magkakaroon ako ng isa pang faith booster, isa pang tanda na ito ay magandang ideya na magiging napakatulong sa akin. Kaya sinabi ng Diyos, this will be the sign that I've sent you when you have brought the people out of Egypt. All of you will worship God on this mountain. Oh, so ang sign ay pagkatapos. Kailangan kong gawin ang bagay na yon. At syempre, ito. Kung makakaalis tayo roon at gagana ito nang hindi ako napapatay, sasambahin kita sa anumang bundok na gusto mo. Nagpatuloy siya. Then Moses asked God, gusto ko ito ng sobra, he asked God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, well, what is his name? What should I tell them? How are they going to believe me? Sabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Hindi ko alam ang tungkol sa inyo, pero kung ako si Moses, hindi yun ang mga sagot na gusto ko. Who am I to set the Israelites free? Gusto ko sana ng parang, meron akong buong army na darating. Can you show me a sign? Yeah, here's a big giant sign that I'm with you and doing this. Pero hindi, meron siyang ilang mahihirap na sagot na hindi niya talaga gusto. At alam niyo kung ano, nagpunta pa rin siya. Sa tingin ko, ang pagiging curious ay mabuti. Sa tingin ko, gusto ng Diyos na maging curious tayo. At okay lang magtanong ng bakit. Okay lang magtanong ng paano hanggat okay lang tayo kapag ang sagot ay I am. Sa tingin ko, ang ilan sa atin ay parang mga Kristiyano, naglalakad lang tayo ng bulag. Ginagawa ang mga bagay na dapat nating gawin. Nagsimbahan, nagiging good Christian boys and girls, at wala tayong ginagawa rito. Nawala na ang passion natin, nawala na ang fervor natin, dahil nawala na ang curiosity natin. Hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi natin naririnig ang boses ng Diyos dahil hindi naman talaga tayo interesado sa sasabihin niya. Ginagawa ko ang mga tamang bagay. Wala akong ginagawang masama at nawala na ang curiosity natin. Curiosity, nawala na ang passion sa likod nito. Pwede ba tayong maging mga tao na bawat araw, bawat sandali ng bawat araw, tumitingin tayo sa paligid para sa burning bush? Diyos, ano ang ginagawa mo rito? Wow, that's different. Gusto mo bang maging attached ako rito? No. Okay, great. Yes. Okay, great. Ano ang nangyayari rito? Diyos, paano mo ako magagamit para gawin? Paano ako makakatulong sa iyo ngayon? What can you use me for? Nagpapaalala ito sa akin ng kantang ito at sana ito na lang ang theme song para sa atin. Lumang kanta na ang sabi, Lord, whatever you do in this season, don't do it without me. Don't do it without me. Oh Lord, whatever you do in this season, don't do it without me. Don't do it without me. Baka nandito ka ngayon at pagod ka na sa paggawa ng mga motions. Baka tumatakbo ka palayo sa Diyos sa kabaligtarang direksyon.
o baka manhid ka na sa lahat. Dahil minsan, hindi tayo magkakaroon ng mga burning bushes. Pero kung susundin mo ang Diyos, palagi kang magkakaroon ng lamp sa iyong mga paa. Sabi ng Word of God, David says that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Here's the kicker though, hindi ito LED lamp. Hindi ito sobrang maliwanag. Sa katunayan, sa panahong isinulat ito, ang lampara ay kandila at ang luwad ay huhulmahin sa paligid nito kung nasaan ito. Ang ilaw ay magre-reflect mula sa luwad pero iyon pa rin, kundi kandila pa rin ito. At sa dilim, may sapat lang na ilaw para makita ang susunod na hakbang. Kaya baka hindi mo makita ang 5 hakbang sa unahan, pero hindi mo kailangang makita kung ano ang nasa labas sa dilim. Kailangan mo lang malaman kung sino ang humahawak ng lampara. At narito ako para sabihin sa inyo mula sa kaibuturan ng puso ko. Mula sa karanasan na ang isa na humahawak ng lampara ay mabait, kilalang kilala kanya, mahal na mahal kanya, gustong gusto kanya. Hindi lang ito obligatory divinity love thing, pero gusto ka talaga niya. At may plano siya para sa iyo, para pagpalain ka, hindi para hiyain ka, hindi para saktan ka, hindi para takutin ka. Dumating siya para bigyan tayo ng buhay. Para bigyan ka ng buhay at buhay, that is super abundant. Yan ang sabi sa Greek. At kung gusto mo yon, gusto kong ibigay sa iyo ang oportunidad na lumabas mula sa kadiliman ng paglalakad lang pasulong at hanapin ang ilaw na yon at maging curious at sabihin, you know what? I'm done with the status quo. Tapos na ako sa pag-check ng mga religious boxes ng pagpunta sa simbahan, paggawa ng bagay. Gusto kong mahanap ang lampara na yon. Gusto kong mahanap ang ilaw. Gusto kong maglakad sa landas na mayroon ng Diyos para sa akin. Kaya tumayo tayo. Magiging napaka-straightforward at malinaw ako sa inyo, banda. Pwede kayong lumapit. Pupunta tayo sa worship. Bukas ang altar. Wala akong grand speech para pilitin kayong lumapit. Gusto ko lang makita ang mga taong gustong gawin ang unang hakbang na yon at hayaan ang unang hakbang na yon na maging dito mismo sa harap ng altar. Hindi mo gusto ang normal lang at gusto ko lang na lumapit kayo at gusto ko lang nakausapin nyo siya. Gusto ko na sabihin nyo sa kanya ang mga tanong nyo. Gusto ko na maging honest kayo sa kanya.